Amen. Good morning, everyone. Alam, alam ko, kanina pa po tayo pinagpapala, di po ba? Sabi mo sa katabi mo, kung pinagpala ka, ngitian mo nga ako. Praise the Lord. To those who haven't seen or heard me yet, or probably have forgotten my name na kasi it's not too often that I come and visit you. Ako po si Pastor Willie Ricafrente. Tawag ko ay, ang tawag po sa akin sa Abu Dhabi ay hindi po Pastor Willie. Tawag po sa akin ay Papi. Papi Pogi. It's term of endearment, meaning, I am their father. Amen? So, marami po tayong mga kapatid sa ACCI family. Magkakapatid po tayo. Ang ganda nga po nung binigay sa akin kanina, para kung bagong halal na senador, ano? Yeah, every church family is a home for every Christian. Amen. Pag pumunta po kayo sa Dubai, pag pumunta po sa Abu Dhabi, meron din po kayong tahanan doon. Amen. Palakpak po natin ang ating Panginoon. Ang ACCI family po, kapatid ng The Hub. Amen. ACCI stands for All for Christ Church International. Meron po tayo not only sa UAE, meron po tayo sa Amerika, meron tayo sa Africa, Saudi Arabia, sa New Zealand, sa Netherlands, sa Taguig, Pasig, Zambales, Leyte, Cavite, Batangas, at Aurora, Baler. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, uy kapatid, international pala tayo. Yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala ang pupogi at ang gaganda natin, di ba? Praise God. Alam niyo po, kami ni Kuya Dong, hindi po ito talaga ang aming saklay. Ang tunay na saklay namin, pagmamahal ng Diyos. Because without Him, we cannot do anything. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gawin mong saklay si Lord. Amen. Hindi yung pera mo, hindi yung abilidad mo, but ang tanging saklay mo ay ang ating Panginoon. Palakpakan po natin Diyos. Tunay po, we are brothers and sisters with one Father in heaven who loved us so much that He gave us Jesus Christ. Alam nyo ba na minahal niya muna tayo bago natin siya minahal? Gave us so much. He gave to us His only beloved Son to save us. Sabi mo sa katabi mo, ang kulit mo kasi. Ang kulit kasi natin, di ba? At dahil kay Jesucristo, kapag tinanggap natin si Kristo, maaari tayong tawaging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, hindi niya tayo iniwang ulila. Hindi po ba? Last week, di ba, yun ang topic nyo? Tama po ba? Right? Pagiging ulila. Pakitanong mo nga sa katabi mo, ako ba kilala mo? Kung hindi ko kilala, magpakilala kayo. Sige na. Kasama po ba kayo dito? Pakipalakpak po naman po kung kasama kayo dito. Ayan. Praise the Lord. Sige. Makikita nyo maglakad dito mamaya. Kasama po kayo. Okay. Praise the Lord. Tapos yung sa harap nga, kalabitin mo. Kilala mo ba ako? Sabihin mo ang pangalan mo, syempre, magpakilala ka. Amen? Wala naman po mga kakapatid na hindi magkakakilala, hindi po ba? Ulitin mo nga sa katabi, tanong mo nga ulit sa katabi mo, kilala mo ba ako? Ako si Papi Pogi. Sabi mo pangalan mo. Pati sa harap, tsaka sa kabila. No? Magpakilala po tayo. Sapagkat ako po'y naniniwala na kapag ito, alam niyo po, ang simbahan hindi po to perpekto. Church is composed of broken people. Lahat po tayo broken. Inayos ng Diyos. Hindi, di ba? Kaya nga lang, kailangan magpaayos ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpaayos ka. Amen. Alam, napakasarap na may pamilya. Alam nyo, kahit na wala kang biological family, pero ikaw ay nasa pamilya ni Kristo, hindi ka mag-iisa.
Praise the Lord. Praise the Lord. Isang tanong lang, kapatid. Kapatid, bakit ka andito? Bakit ka ba andito? Sagutin ko na. Andito ka para magsimba, di ba? Ibig sabihin ay para sumamba. Tama naman. Di ba? Hindi yan wrong, Pastor. Wrong. Tama naman, di ba? Tama naman. Andito ka para awitan ng papuring, awit at pagsamba sa Diyos. Tama naman. Palakpakan po natin ang ating mga worship. Palakpakan po natin. Yung palakpak na walang rayuma. Yung ating worship team, di ba po? Yeah? Because, sinasamahan po na, ginagabayan na tayo para tayo makapagsamba. Amen, amen. Pag sinabi mo, kaya lang mga kapatid, pag hindi totoo yung sinasabi mo, huwag ka na kumanta. Alam mo, kahit hindi maganda yung boses mo, kumanta ka kapag galing sa puso mo. Di ba? Pero pag sinabi mo, I love you, Lord, may paiyak-iyak ka pa, and I lift my hands. Pero pagdating mo sa labas, ibang tao ka. Mas love mo si San Miguel. At santo din naman yun, di ba? Right? Tandaan mo natin, sabi ni sister kanina, circumcision of the heart, dapat bago ang ating puso. Tama pa ba? Bakit po tayo andito? Para makinig ng kanyang mensahe. Tama. Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? O baka bukas yung messenger mo, yung Facebook mo. Sabi mo, makinig ka. Sabi mo sa katabi mo, kita ka ni Lord. Kita ka ni Lord. Yan. Huwag mong isipin, matagal mag-preach si pastor, kaya pakinggan mo yung salita niya, huwag yung tiyan mo. Mamaya ginugutom ka na, ha? Right? Ano pa? Bakit ka dito? Para manalangin at humingi ng blessing kay Lord. Medyo tama naman yon. Bakit pa? Para makapaglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin yung mga naglilingkod sa Panginoon dito. Grabe po kayo. Sabi ko nga, wala kayong pagod. Hindi po ba? Wala kayong pagod. Remember this, kapag ikaw ay nagbe-ministry, kapag ikaw ay nagtatrabaho para sa Panginoon, para wag kang mapagod, stop doing. Start to be a child of God. It's not the doing, but it is the being. Amen? Kaya ako ginagawa ito, bakit? Anak ako ng Diyos eh. Tama ba? Right? Ginagawa ko ito. Gusto ko maglingkod dahil anak ako ng Diyos. I want Him to be proud of me. Para bang ikaw yung anak na nag-aaral maigi kasi gusto mo maganda grade mo kay tatay, kay nanay, di ba? Pero pag ikaw ay gawa ka lang ng gawa, na ang dahilan mo ay para makita ako ni Pastor Ramey. Wrong! Or, andito ka para complete ang attendance mo kay San Pedro. Para pagdating mo doon, ay kompleto po ako ng attendance sa church. Pag ganun ang dahilan mo, Pastor May, kailangan ng Bible study nun. Kailangan pang matuto. Pero, alam mo ba naman kung bakit ka dinala ni Lord dito? I don't know what your purpose is. Tandaan niyo po si Kristo, habang siya'y nagpapagaling, habang siya'y nagtuturo, ang dami pong sumasama sa Kanya, ang daming gusto siya makita. Ang tawag sa Biblia doon, crowd. Pero may kanya-kanya po siyang dahilan kung bakit sumusunod kay Kristo. Yung iba, kailangan ng kagalingan. Gusto niya gumaling. Mawala na, rayuma ko, ganon. No, yung iba naman, gusto makakita ng milagro. Ang tawag ko doon, mga usi. Mga usi lang. Di ba? Yung iba naman, parang, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Yeah? Gusto lang nila makita kung sino yun. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kung ganyan ka, magbabago ka ngayon. Lagot. Alam niyo po ba kung bakit kayo bakit ka dinala ni Lord dito? Para magkaroon ka ng pamilya. Alam niyo, lahat po tayo may biological family, di ba? Merong mabuti, merong maganda, merong maganda-ganda, di ba? Merong hindi maganda, right? Marami sa atin mga nasaktan na dahil sa ating biological family, right? Alam ni Lord yan.
Kaya dinala niya tayong kanyang mga anak sa isang pamilya. Yeah? Under sa inyong tatay at nanay, si Kuya Dong at saka si Ate May. No, palakpakan po natin itong dalawang ito. Hindi naman nila kayo kaano-ano. Ba't minamahal nila kayo? Hindi po ba? Dahil nakaramdam sila ng pagmamahal muna kay Kristo. Yan. Kailangan nating ng isang pamilya upang ikaw ay makaramdam ng tunay na pagmamahal. Pagmamahal ni Kristo. Ibig sabihin nun, sabi mo sa katabi mo, love kita kahit ganyan ka. Yan, di ba? Yan ang pagmamahal ni Kristo, di ba? Love kita kahit ganyan ka. Yun yung mga pamilya na kung saan pwede, kasi pwedeng hindi rin, kapag matigas ang ulo, pwede tayong lumago, magbago. Pwede tayong maging spiritually and emotionally mature. Kaya sinabi kong pwede. Kayong iba kasi ayaw. Pamilya na gagabayan at tutulungan tayo upang madiskubre natin ang plano ng Panginoon sa atin, ang assignment ng Panginoon sa atin. Remember Ephesians chapter 2 verse 10? We are God's workmanship created in Jesus. No? Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo ang ilong mo. Galing kay Kristo yan. Huwag mo nang patangusin, baka hindi ka makilala pagdating sa langit. You see, we're God's workmanship created in Jesus. Ano ibig sabihin nun? Modelo natin si Jesus. Ano bang ginawa ni Jesus? Jesus died for us. Dapat tayo mamatay din para sa Kanya. To do good works that was already prepared for us in advance. Sabihin mo sa katabi mo, may assignment ka. Ang assignment mo, hindi lang para umupo ka dyan. Safe and seated. Hindi yan ang assignment mo. Ang inyong abang lingkod po, nung ako po naging pastor, hindi ko akalain ako'y magiging pastor. Ay babaero. Kaya nga po, pogi. Buti nun, hindi ko alam na pogi ako. Lasenggo po ako. Grabe, kung mag-inom po ako kahit 3 araw sunod-sunod. Nakakainom po ako. Mainitin ang ulo ko palagi. May baril po ako. Buti na lang di ako sharpshooter. Namamaril po ako noon, pero hindi ako sharpshooter. Yung mga bahay na binabaril ko, tinatarget ko yung mga ilaw. Ping! Matigas ang ulo. At nagdodroga po ako noon. Sabi ko nga kanina, drug pusher ako eh. Drug pusher po, baka matukang ako ha. Drug pusher, ibig sabihin nagtrabaho ako, medrep. Ahente po ako ng gamot. Pero before, I tried drugs. Sabi ko nga, sa lahat ng ginawa ko ngayon, bakit Panginoon pinagkatiwalaan mo ako? Sabi mo sa katabi mo, kahit ganyan ka. Pwede kang pagkatiwalaan ng Panginoon. Amen. At mga anak, mga kapatid, hindi po ibig sabihin, matanda na ako. Hindi pa pwede. Hindi. Hanggat may buhay, hanggat may hininga, pwede kang gamitin ng Panginoon. Umayos ka lang. Tagumpay laban sa espiritu ng pangungulila. Naririnig niyo, naintindihan, naalala niyo yun? Kailan yun? Last week, o baka absent ka. Hindi mo nakita, narinig to last week. Hindi ka na kumpleto dun sa record ni San Pedro. Ngayon, anak na tayo ng Diyos, ang tanong, masunurin ka ba o suwail na anak? Ang sarap sabihin, anak ako ng Diyos. Pero ang tanong, ikaw ba ay masunurin o suwail na anak? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Para po sa
Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay may 3 anak. Pumanaw na po ang aking panganay. She was a special child. Sabi ng doktor, 13 years old, hanggang 13 years lang daw ang buhay niya. But God blessed us with 10 more or 11 more years because he passed away at the age of 24. Special child. Kita niyo, ang dami ayaw niya marinig to eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, pumokus ka. Maraming distraction gagawin sa'yo ng kaaway, pumokus ka! And then out of siyempre, nawala na po yung aking panganay, sa langit na siya. 2 po ang natira sa akin. Si Pastor Bea at saka si Angelo. Nakita niyo na si Angelo before, right? Hindi po sila perpekto. Hindi kami perpektong pamilya. Hindi po sila perpekto, pero maipagmamalaki ko na may mga challenges na pinagdaanan kami, nakasama din ang season ng ng bawat anak na lumalaki. Tama po ba? Pero ito ang pinagpapasalamat ko kay Lord. Wala po akong swail na anak. Wala akong swail na anak. Can you imagine? Can you feel my heart towards my children? Walang swail na akong anak. At lahat sila ay nakikinig pa rin sa aming mag-asawa. Nakikinig pa rin sila sa boses naming mag-asawa. Can you just imagine this? Ikaw na anak ng Diyos, proud sa'yo si Lord dahil hindi ka swail. Pero paano kung swail ka? Paano kung matigas ang ulo mo? Paano kung namimili ka ng utos? Ang gusto mo lang sundin ng utos yung madaling gawin. Di ba? Hindi na po ako iinom. Hindi na, 1 bote na lang. Lord, hindi na po. Ayoko na po manigarilyo. 1 na lang, Lord. Pag nasa CR ako. Sabihin niyo, kapatid, sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka na rin lang. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka na rin lang, itodo mo na. Ha? Palakpakan natin si Lord. Di ba? Praise God. Oh, palakpakan natin si Lord. Yan. Now, how did my children came to be? Bakit sila ganon? Bakit sila so respectable? No? Hindi swail, sumusunod, nag-o-obey po sila. No, it's because we have embraced a culture different from the world. Meron po kaming kultura na itinuro sa kanila, pinakita sa kanila, na ibang-iba sa mundo. Remember Romans chapter 12? Do no longer be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. You know, this is when you offer your life as a living sacrifice. You mean you die to self so that Christ may live and that others may live also, right? May kultura po kaming itinuro sa kanila. Ang tawag po dito ay kingdom culture. Kingdom culture. Sa Tagalog, ugaling made in heaven. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maganda ito ha. Sabi mo sa katabi mo, huy, magising ka, baka matutulog-tulog dyan. Huy, maganda to, sabi mo, baka may natutulog, naantok. Sayang. Ang anchor verse po natin galing kay Pedro. Kay San Pedro. Sabi po ni San Pedro, pakinggan nyo po ito ha. But just as He who called you is holy, say it with me, holy. Holy. Say it with feeling, holy. Holy. Those who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on the Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. Sabihin mo sa katabi mo, foreigner pa tayo. You know, we are still in this world, but we are no longer of this world. Sabihin mo sa katabi mo, iba ka talaga. Ayan. Iba ka talaga. You know, allow me now to share with you what this is all about. All of this about kingdom culture.
Our scripture reading will come from Matthew chapter 5 verse 1 to 16. Kilala po natin ito na title niya Sermon on the Mount. Actually po, I made this as a series. Eight attitudes, but I made it 9 series. So, almost 2 months po namin pinag-usapan to. Pero ngayon, isi-share ko po sa inyo ng ilang minuto lang. Kaya sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Mabilis ito. Bibilisan ko naman. No? Yan ang nangyari dyan. When Jesus Christ saw the crowd, dami, sumusunod sa Kanya. He went up on a mountainside and sat down. Imagine mo, no, wala namang microphone, pero napapakinggan siya. Alam mo kung bakit? Nakafocus ang mga nakikinig. Sabi mo sa katabi mo, huy, pumokus ka. Tutok, ha? And then he began to teach them. But before we continue, allow me first to clear up some very, very important divine truths. Ito mga katotohanan, ha? Divine truths. Number 1, we are called and we are chosen. Wow. Sabihin mo sa kapakatabi mo, uy, blessed tayo. We are called and we are chosen. This is the reason why you are here, my friends. God called you and chosen you to be part of His family. God called and have chosen us to live holy lives. See, Peter declared sa kanyang first letter, and we have obeyed this, and we who were cleansed by the blood of Jesus are now the chosen. John declared that because of Jesus, we now have the privilege to become a child of God. Dahil kay Jesucristo, pwede tayong tawagin na anak ng Diyos. Pwede natin siyang tawagin na Abba, Father. Amen? Abba, Father. Do you know how powerful is that? Mas powerful yan kaysa sa mga sinong politiko na nasa mundo. Amen? Very powerful. My Father is the Father of Jesus. And He is so powerful. He's the creator of heaven and earth. He created everything that is in us. Amen. So very powerful. So remember that, ang tatay mo, ang Diyos. Can you just contemplate that? Di ba? Kung anak ka ni Mayor, di ba iba, ang yabang pa nga, anak ni Mayor eh. Di ba? Pero anak tayo ng Diyos. Palakpakan natin. At hindi yan dahil sa ginawa mo. Hindi yan dahil sa mabuti ka. Hindi yan dahil sa mabait ka. Hindi ka dahil sa nagbibigay ka. No, hindi yan dahil membro ka ng isang church. Kaya ka naging anak ng Diyos dahil lamang kay Kristo. Amen? Dahil lang naman kay Kristo. Wala tayong ipagmamalaki. Our salvation is a gift, is a grace from God. You see? Grace meaning I do not deserve it. So that we cannot boast about it. Now, ulitin po natin sinabi ni Pedro, just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. What does these 3 verses written by Apostle Paul tells us? What does it show us? You know, ang sinasabi niya dito, that we have to be holy. Sabi niya, we are called and chosen. Bakit nagbabaliktad siya, anak? Tika mo na, baliktad, ganon. Bumabalik siya. Uy. Ayan. These 3 verses written by the Apostle Peter shows and tells us that, pakibasa po, isipin niyo po yan.
God is holy. Be holy because we are now His children. Though we are still in this world, we are no longer of this world. Holiness. This is the kingdom culture. Holiness. Bago ka maging holy, dapat magpahuli ka muna kay Lord. Di ba? Hindi mo kaya maging holy na mag-isa lang. Dapat pahuli ka kay Lord. Ito po yung kingdom culture that each and every one of God's children must learn. To live no matter how seemingly difficult the tasks are. Alam niyo po, holiness is misunderstood. Napakadami pong fake news about holiness. Dami po. This is misunderstood, misused, and wrongly introduced way of life to the world. Ang daming fake news about holiness na minsan noon ay pinaniwalaan ko. Ang unang fake news po dyan, our freedom will be taken away from us. Wow. Ano ba yan? Daming bawal? Ano ba yan? Ang bawal? Ano ba yun? Kung ano yung masarap? Yun ang bawal. Matandaan nyo yung masarap, sandali lang yan. Amen? Temporary pleasure of sin. Masarap kaya magkasala. Pero nakita nyo, sino po dito yung nagkasala, sarap na sarap ka. Pero after a few days, lumuluha ka. Ako lang. Sabi mo nga sa katabi mo, pakatotoo naman tayo. Ano? Ha? Di ba? Sino po dito nagkasala? Pagkatapos sising-sisi ka. Di ba? Sino po dito, mga kapatid kong lalaki, no? Lasing na lasing ka, meron kang may hangover ka. Lord, sakit-sakit din ako, iinom muli. Mamayang gabi, lasing ka na naman. Nasarap eh. In fact, hindi po fake news po yan. The fact is, it preserves and protects our freedom. Wow. Amen po ba? No, hindi, it doesn't take, being holy, living a life of holiness, will not take away our freedom, but instead, it will protect our freedom. Another fake news. We will continue to strive for perfection. Kailangan perfect tayo. Mahirap kayong gawin yan. Fact is, no one can live perfect lives. Holiness is not your continuous search for perfection, living out a perfectly sinless life. Nobody can do that. Holiness is when you desire to please God in your life, in every decision that you make, no matter how difficult it is. Are you still with me? Yes. Amen? Ano pang fake news? Sabi po, we will look like weird fools and fanatics to people around you. The fact is, we are indeed fools. Sabi nga ni King David, di ba? Mas mumukha pa akong baliw dito. Amen? Sayo siya ng sayaw, nahubaran na nga siya, no? I will know, I can be more dignified than this, sabi niya, Panginoon. Basta siya ay kaya po, yung mga nahihiyang tumaas ang kamay, pag nag-worship, dalawang ibig sabihin yan. May pride ka o hindi ka naligo. Napakaganda na sinabi ni Sister May kanina, ni Pastora May. Pag hinuli ka ng pulis, taas ang kamay, surrender. Kulong ka. Pero pag nagtaas ka ng kamay, kay Lord, lalaya ka. Amen? Subukan nga natin. Mahirap bang magtaas ng kamay? Taas yung kamay. Yeah, sige, tignan ko nga. Taas ang kamay. Bitawan mo na mga mobile. Taas ang kamay. Yan. Practice lang. Tapos kaway-kaway. Ayan, kaway-kaway. Practicein po natin yan dahil nakikita ka ng Panginoon. Amen po ba? Ito po, surrender kay Lord. May problema ka sa pera, surrender kay Lord. May surrender ka sa relasyon, surrender kay Lord. May problema ka sa mga anak mo, surrender ka kay Lord. Problema mo sa asawa mo, surrender mo kay Lord. Amen. Mas sanay po tayo, kumaway-kaway. Alam niyo ba, pag kumaway-kaway kayong gano'n, mapansin ka, di ba? Huy, dito ako, right? Kaya huwag kang mahiyang kumaway sa Panginoon. Magmumukha talaga tayong eng-eng. Pero di bali na po. Magmukha akong eng-eng.
Amen? Mahal na mahal naman ako ni Lord. Ito pa isang fake news, oh. Sabi niya, masusunog daw ang lalapit sa atin. Totoo nga naman po yun. Alam niyo kung bakit? Huwag kang lumapit sa akin, mabuborn again ka. Masusunog ka talaga. Amen? Amen? Napakaganda po nung ginawa niyo dito, 5-minute mission ba yun? Ayan, napakaganda po nun. Kasi, tinatrain po tayo na ang buhay natin, after ng church na ito, ay may mission tayo. Amen? Di paglabas natin dito, kain ka na lang, pagkatapos, hintay mo na lang the following week. May mission ka. God is a God of purpose. Kanina lang, si Pastor, sabi ni Pastor, binulungan niya, nakita mo yung nagwo-worship lead kanina yan? Yan. Anak yan nung kaklase mo ba? Kaklase mo. Kaklase niya. Imagine, divine connections. Divine connection. Nagkaroon kami ng connection. Bakit ba? Paano ba tayo nag-connect, no? Pero God is a God of purpose. Sabi mo nga sa katabi mo, may purpose, kaya kita katabi. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ang Panginoon, kaya kita katabi. Ha? Huli na. Magiging huli na. Ito pa isa. Lalampas daw tayo sa langit. Ha? Kapag nagbanal ka, lampas ka daw sa langit. Pero the fact is, langit talaga ang destination natin. Ayaw lang nilang sumama. Di ba? Sabi mo sa katabi, ikaw, sama ka sa akin? Ha? Sama ka sa akin? Ha? Malapit na dumating si Lord. Huy, makinig kayo, malapit na dumating si Lord, ha? Lahat ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:25, andi dito na. Ano mangyayari? Di ba? Aakit tayo, di ba? Wow. Tapos titingin tayo sa, bakit naiwan si brother? Yeah. Kaya nga po sa ACCI family, meron po kaming motto. Biyahe natin sa mundo hanggang langit, walang iwanan. Ha? Yan. Kaya ikaw, pag nagpasaway ka, talagang sasawayin ka. Para tumuwid ka. Tama po ba? Amen. Praise God. So, meron pa. We are looked upon as hypocrites and self-righteous people. Fake news. Fact is, yung ignorance nila will lead to destruction. My people perish because of lack of knowledge. Yung ignorance nila. Hindi po tayo hypocrite. Hindi po tayo self-righteous. Sabi mo sa katabi mo, may ugaling made in heaven lang ako. Oh, may ugaling made in heaven lang ako. We shall talk about holiness. Holiness is not an option. It is a command. It is the fruit. It is the fruit of you being a child of God. Amen po ba? Prutas po yan. In our scripture story from Matthew 4, ito po yung when Jesus started his ministry, he learned that John, his cousin, was arrested. Remember that? He left Judea and returned to Galilee, Nazareth, Nazareth, and then Capernaum is beside the Sea of Galilee. Ito yung prophecy eh. Ito yung prophecy na, ang dami pong prophecy na binigay kay Yesu Cristo. I think more than 300 prophecy. Lahat yun ay natupad. Paano ka bang hindi maniniwala? Amen? Now, it was along the shore of Galilee that he called his first disciples in John. Now, listen, one day, he saw the crowds gathering. Ang dami nila. Jesus went up to the mountain and sat there. His disciples gathered around him, and he began to teach them. This sermon on the mountainside is now popularly called the Beatitudes. Sabi mo nga, Beatitude. Yeah, Beatitudes. Be-attitude. Amen? Sabi mo sa katabi mo, baguhan ng attitude to. Sabi mo, baguhan ng attitude ito, ha? Okay. You see, Beatitude is let me just share with you what Beatitude means. It is a guide to holy living. The principles of the kingdom of heaven.
is there in the Beatitude. And this is the very foundation. The foundation of the Beatitude is the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi po fruits yan, fruit lang. Pag nalaglag ang isa, hindi po pwede, siyam yan eh. Pag nalaglag ang isa, laglag lahat. Amen. Pag walang isa, bulok ka. Bulok na prutas. Dapat kumpleto po yan. Love. Tignan mo, napakatalino talaga ng Diyos. Nung sinulat niya ang fruit of the Spirit, ang pagkakasunod-sunod, without love, you don't have joy. Without joy, you don't have peace. Without peace, you will not have patience. Without patience, you will not have kindness and goodness and the rest. And finally, self-control. Ito yung will hold together all of the fruit. Jesus gave the keys to the kingdom. Say it with me, keys. Keys, hindi po kay Pedro binigay ang susi. Sabi ni Jesus, ano sabi nila? Anong marites nila sa akin? Sino daw ako? Sabi niya, ikaw daw po si Elijah. Naku, propeta ka daw. Tapos sabi, hindi, kayo. Sino ka? Sino ako? Ang sabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of God. Ikaw ang anak ng Diyos. At anong sabi ni Jesus Christ? Peter means Pietra, rock, the rock. Ang sabi niya, Peter, on this rock, I will build my church. Oops! Ibig ba sabihin, kay Pedro, mag-uumpisa ang simbahan? Sabi mo sa katabi mo, wrong! Ang sinasabi pong rock ni Jesus Christ, hindi si Pedro, kundi yung revelation ni God kay Pedro na si Kristo ang tagapagligtas. Amen? Yun po ang rock. Yun ang pundasyon na si Kristo ang ating tagapagligtas. Ang aking pong pinanggalingan, ako po'y Katoliko. Pinanggalingan ko, ang nagbago po ng aking puso, ng isip. Sabi niya, kaya nga, ay ang Biblia, dapat po, mahal ko po mga Katoliko. Ang dami ko po mga kasama, mahal ko po sila. The only regret that I had before was that they did not teach us how to read the Bible. And when we read the Bible, we shall know the truth. And the truth shall set us free. Tingnan niyo po, sabi nila, si Peter daw ang Papa, right? Pope? Di ba? Alam niyo ba may biyenan si Peter? Pinagaling ni Jesucristo? Di ba? Bakit ang mga pare walang asawa? You see, my people perish. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbasa ka ng Biblia. Magbasa ka ng Biblia. Ayaw ng Panginoon na ignorante. Amen? The first is Beatitude number 1. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ano po ibig sabihin nito? Jesus is prescribing the only means by which the spirit of man can start to be revived and be put to order. You have to be poor in spirit. One must admit that their own spiritual, you need to admit na kailangan mo ng spiritual ng spiritual life. Nag-aral kan maigi, cum laude. Poop, check. Nag-apply ka, naging manager, naging CEO, check. Nagkaasawa ka, marami nga eh. Check. Check. Di ba? Yumaman ka, ng milyonaryo, bilyonaryo, check. Pero anong wrong? Walang spiritual life. Kahit na ano ang ginawa mo, natatamasa mong tagumpay sa buhay, kapag wala si Kristo, wala kang spiritual life, hindi mo yan madadala sa langit. Hindi, iiwan mo yan. Pag-aawayan pa yan ng mga iiwan mo. Blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, tanggapin mo na mahina ang iyong spirito.
Kailangan mo si Kristo. Hindi mo kailangan ng reliyon. Hindi mo kailangan ng simbahan. Ang kailangan mo si Kristo. The poor in spirit feels a deep sense of spiritual emptiness. Yung sobrang empty ka. Ang dami nga ngayon, popular, nagbibigti pa. Milyonaryo, nagbibigti pa. Papakamatay. Kasi kulang. Kulang. Sabi mo sa katabi mo, yun ang assignment mo. Punuan yung kulang nila. Ikaw ang assignment na. There must be emptiness. Remember this. Bago ka mapuspos, dapat empty ka muna. Hello? Hello? Gusto mong mapuspos ng Espiritu Santo? Gusto mong mapuspos ng Panginoon? Dapat empty ka muna. Dapat tanggalin nyo muna yung mga kasalanan, yung mga bad habits, no? Tanggalin mo muna yan, yung mga makasarili mong kagustuhan, tanggalin mo lahat yan. Be empty, Lord. That's how you allow God to put order in your life. Sabi mo sa katabi mo, pag hindi sa'yo, bitawan mo. Pag hindi sa'yo, bitawan mo. Malalaman ko mamaya. Alam niyo ba, minsan simba ka ng simba pero walang pagpapala. Alam mo kung bakit? Alam mo, may mga unggoy. Unggoy naman pag-usapan natin, no? Unggoy. May isang jar, no? Dapat ilagyan ng banana. No, banana. Pinakita sa isang unggoy. Gusto to. Ayan, no? Kinuha ngayon yung banana ng ganon. Hindi niya maalis yung kamay niya. Hindi niya maalis. Hindi niya ma-experience yung blessing, yung sarap ng banana. Bakit kamo? Dahil meron pa siyang hawak-hawak. Ha? Ikaw, ano pa bang hinahawak-hawak mo sa buhay na ayaw mong isurrender kay Lord? Kapag hindi mo sinurrender yan, kapatid, sabi ko sa iyo, sarado ang pintuan. Minsan maghihirap ka, bakit kamo? Pinahihirapan ka ng Panginoon para umayos ka. At hindi lahat ng nangyayari pala sa buhay mo, galing kay Lord, ha? Huwag mo sisihin si Lord, ha? Hindi nanggagaling kay Lord lahat yan, no? Kalimitan yan, ginawa mo, sarili mo. Yung iba naman, ginawa ng ibang tao. O gaging biktima ka ng mundo. Right? But there are times when God allows Satan to mess around with you para lalo kang lumakas. Katulad kay Job, right? Amen. So napakahalaga pa. Jesus is prescribing the only means by which the spirit of man can start. Say it would be start. Start to be revived and be put into order. Aminin mo muna, kailangan kita, Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan talaga si Lord. From the heart, sabihin mo sa katabi mo, kailangan ko talaga si Lord. Kailangan natin yan. And then, beatitude number 2. Sabi niya ganon, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ano ibig sabihin po nito? This verse refers to mourning over sin and the need for repentance. Hindi po enough na ikaw ay magsisilang. Hindi po enough na ikaw ay magkumpisal. Ang kailangan po mag-repent, ay ibig sabihin, walang ulitan. Right? Remember, when you say repent, meron letter N. Ano ibig sabihin, what does N stands for? No. Pag-repeat, pareho ng halos ng spelling, merong A, again. Sabi mo sa katabi mo, when you repent, do not repeat. You know, that's the word, that's the road toward holiness. So yung tanong nyo nga, pastor. Tanong nyo, pastor. Sabihin nyo, Papi Pogi. Kayo lang ata no? Gutom na kayo? Hindi ko naririnig Papi Pogi. Ayan. Ikaw ba holy na? Alam nyo po, it is a journey. Hindi kaagad yan. Pero one day, you will wake up. Lord, wala ata akong hiningi ng tawad sa'yo. Lord, teka muna, Lord. Holy Spirit, please, remind me, meron ba akong ginawa? Wala. Kapag ganon, that day was victorious. And another day, let's fight again. Amen? That's how to live holiness. To
to live a holy life. It's not automatic. It's a daily battle. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Fight a good fight of faith. Fight a good fight. It is an acknowledgement that human sin is the primary cause of the fall of man. Separation from God because of sin causes mourning in our soul that is too deep for words. Naramdaman niyo na pa po yung pag nagkasala kayo ang sakit? Hello? Naramdaman niyo po yon? Yung pag nagkasala kayo, ang sakit nung bago akong born again, katatanggap ko lang kay Kristo. Alam mo, dadrive akong ganun, tuwan-tuwa ako. May kinakain akong candy. Nakakita ko ng basurahan. Bukas. Nagdadrive ako. Tinabihan ko yung basurahan. Tinapon ko yung ng candy. Hindi na shoot. Diretso lang ako. Alam mo, parang sama-sama nung pakiramdam ko. Bumelta po ako. Lumabas ako. Kinuha ko. Mukha ba akong luko-luko? Sa mata ng tao, mukha akong luko-luko. Pero sa mata ni Kristo, check. Amen? Ganun po yan. At ang kasalanan, kapatid, maliit at malaki, kasalanan din yan. Ha? Ang kasinungalingan, wag niyong bigyan ng kulay. White lie. Black lie. Pag babae nagsabi, pink lie. Pag lalaki, blue lie. A lie is a lie. Amen? So napakahalaga po yan. Dapat, blessed are those who mourn. Ibig sabihin, pag nagkasala ka, talagang hindi ka patutulugin hanggat hindi mo ayusin. Amen? Next is, Beatitude number 3. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Wow, ito. Sinasabi ito kanina ni sister. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Meekness refers to humility and dependence on God. Sabi ko nga kanina, kami ni na Pastor Dong, hindi ito ang aming saklay. Dependent kami hindi dito. Dependent kami kay Kristo. The humble would receive far greater than the arrogant and prideful. Remember that. Next, number 4, Beatitude 4. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Now, in this verse, Jesus is referring to a spiritual hunger and thirst. Spiritual hunger and thirst. It is having desire so intense that if you do not feel it, something in you will die. Alam niyo po ba, yung pag nasanay po kayo magbasa every day, parang kulang. Hello? Pag hindi kayo nagbasa ng Biblia, pag wala kayong Devo, parang hindi, ako po, nung ako po Katoliko before, parang kulang na kulang ang buhay ko kapag hindi ako nag-aantanda. Paglabas ko ng bahay. No? Pagsakay ko sa kotse, kulang na kulang ang buhay ko kapag hindi ako nag-aantanda. Pagdadaan ako sa simbahan, magsa-sign of the cross ako niyan. Kahit na Iglesia ni Cristo yan at Jehovah's Witness ba sa simbahan. Nagsa-sign of the cross ako niyan. Alam niyo ba, parang kulang. Ngayon pinalitan ko po, pag wala akong salita ng Diyos, kulang. Yan ang isang napakagandang gawing habit. Yung hindi mo kayang gawin ng wala. Amen po ba? Yung daily devotion. Yung very hungry ka from the Word of God. Sino po dito may sariling Biblia? 3, 4, 5. Ayan. Yan. Kung wala po kayong Biblia, I suggest, kung meron po kayong sa mobile, mas maganda po yung physical Bible. Nasusulatan niyo yun. Tinuro sa akin noon huwag mo sulatan, no. Respeto naman, no.
Turo pa sa akin ng mga lolo ko na huwag mo hawakan yung Biblia, putol kamay mo. Tinabuna ka. Di ba? Di ba? Di ba? No? Yung mga ka-senior ko, ganun eh, di ba? Huwag mo hawakan yan. Tapos nakabukas, isang page lang. 300 years na, ganun pa rin. Doon sa same page pa din. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, para ikaw ay kulang yung gusto, umiiyak ka, di ba? Pag hindi ka pinapadodo ng nanay mo. Right? Uwa! Uwa! Tapos pag sinalpak ka na, tigil ka. Satisfied ka. Ganyan din po ang may bagong panganak na espiritu. Born again na espiritu. Gutom sa salita ng Diyos. Amen? Next. Sa susunod na lang kasi mahaba pa eh. Oh. Next year na lang. Pagbalik ko ulit. Gusto nyo tapusin ko na ba? Hindi nga. Ba, naatok na ata kayo eh. Tapusin ko na ha. Sino po ang gustong patuloy ko palapakan ng kamay? Yan. Kayo lang talaga, no? Bakit kayo nahihiya kayo? Paraking nga ngayon, palakpak nyo, palakpak na walang rayuma. Sige nga po. Ayun, kasama na rin sila. Kasama na rin sila. Praise the Lord. Praise God. Tanggalin na nga natin ito, no? Malapit na. Praise God. Next beatitude. Blessed are those who hunger and thirst. Next is, blessed are the merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. This verse encourages believers to show compassion. Yun ang ginagawa ngayon ni na Pastor May at Pastor Dong. Yung inyong foundation. No, sabi mo sa katabi mo, tigil na muna ang enjoy sa Jollibee. Bigay muna. Pay it forward muna. Amen? Di ba? Alam mo nyo, kailangan po, even yung katabi mo, kailangan tulungan. Sabi mo sa katabi mo, pautang. Ay, hindi. Wrong! Pahingi! Wrong! Who believes we all need something? Right? We all need something. Just share. Amen? Lalo na yung compassionate heart ng Panginoon. You know, bumibili ako ng tinapay para doon sa mga laborer ko doon sa farm. Nakakita ako doon ng homeless. Alam mo yung, wala talaga. Yung iba, tinitingnan-tignan. Baho eh. No, yan. Ganoon. Alam mo, bumili ako ng tinapay para sa kanya. Pasalamat siya, oh. Salamat, Brad. Salamat, Brad. Pagkatapos, pagbaba niyang ganon, tingin na naman siyang ganon. Wala na naman tigil. Alam niyo po, buksan natin ang ang mga mata, marami pong nangangailangan. Kailangang gamitin mo ang iyong mga kamay bilang extension ng pagmamahal ni Kristo. Amen? Blessed are the poor in spirit. Next, blessed are the pure in heart, for they will see God. To be pure in heart is to have a single-minded devotion, to seek God and surrender the lordship of our life. Minsan, kasi nahihinto na po tayo that Jesus is my Savior. No. Dapat po, Jesus is my Savior and Lord. Savior is an event. Yung Lord will bring you to heaven. Amen? Sapagkat once you are saved, the enemy will start to steal you away from God. But if you surrender your life to God, to Jesus, Him being your Lord, sasamahan ka niyan, babantayan ka niyan, proprotektahan ka niyan, until that event, Judgment Day. Amen? So not only your Savior, but also your Lord. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. It means that God blesses those who work for peace. Alam niyo po ba, nagugulat ako dito, ba't ang dami mainit ang ulo? Ang bilis umilit ang ulo, grabe.
Bakit kaya malagi mainit ang ulo, hindi kaya mainit ang panahon? Pero hindi po eh. Ilang taon na po akong nawawala dito, babalik ako dito. Bakit parang mainit ang ulo palagi ng mga tao? Kulang sa pera? Ganon. Sabi ng farmer ko, alam mo papi, dito ang dami talaga mainit ang ulo, mga kapitbahay natin, nagbabanatan yan, nagtatagaan yan. Minsan kahit lumalabas ako, pinipitikan ako ng sigarilyo. So, alam mo papi, yung ginagawa ko, kasi palagi mo tinuturo sa akin, huwag ko patulan. Huwag ko patulan. Sabi niya, alam mo, ito sinabi niya, alam mo papi, maraming tao may basura sa buhay. At gusto niya yung basura na yon ipasa sa'yo. Huwag mong tanggapin. Ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tanggapin basura ng iba. Amen? Praise God. Di ba? Oh, kahit na yung kapitbahay mo, sobrang sama ng kapitbahay mo, no? Hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya. In fact, instead na magalit ka, maawa ka dapat sa kanya. Amen po ba? Sige na, final na. Titingin na kayo sa relo eh. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Pag nape-persecute kayo. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all things about you, evil things about you. Born again ka? Burn again yan. Nasabihan na ako noon, born again, mga burn again kayo. Iinsultuhin ka. But you are blessed if you are persecuted. Alam niyo kung bakit? If you are persecuted by the world, ibig sabihin niyan na kay Lord ka na. Amen? Amen? Kwento ko nga kanina, may binili akong property. Sabi doon sa deed of sale, doon kami sa notary public, sabi niya, Pastor, babaan mo yung presyo. Kasi ako magbabayad ng capital gains, usapan namin yun eh. Ako magbabayad ng capital. Pastor, bawasan mo para mababa lang ang capital gains. Alam mo sabi ko? Alam mo Brad, galit ako kasi ninanakawan tayo ng gobyerno. Pero hindi ako magnanakaw. Ayaw ni Lord niyan. Nagulat siya. Pastor, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Alam niyo po ba yung pamilyang yon at saka yung isang ahente at pamilya nun, born again na lahat. Hindi mo kailangan mag-preach, mag-teach. Kailangan ipakita mo. Amen? Ipakita mo. Shine for Jesus. Sabi mo nga, shine for Jesus. In words and in deeds. Let me close this. Close na. Yay! Allow me just to close today's message. Okay na po yung beatitude. Yung beatitude kasi, ito yung kingdom culture. Iba na po talaga tayo dapat. Iba na po talaga tayo. Sino po dito yung na-born again ka, sumuko ka kay Lord, iniwan ka naman ng mga kaibigan mong manganginom. Tama? Right? Right? Yung dati palengkera ka, dati marites ka, dahil naging na-born again ka na, wala ka nang kausap ngayon. Tama? Check yan, check. Right? Now, allow me to give you a closing, a powerful warning. A powerful warning. Ito po tawag dito yung parable of the great feasts. Parable of the great feasts. You know, we live in a world where people assume that just hearing the call is enough. That being raised in a Christian home is enough. To be baptized is enough. If you prayed the sinner's prayer is enough. They think they are safe. Wrong. You know, Jesus shattered this illusion. Not everyone who is invited will enter. Not everyone who is invited will enter. In this parable, the great feast, you know, a king prepared a huge banquet. But the guests he had invited ignored them and went their own way. One to his farm, another to his business.
Others seized his messengers and insulted them and killed them. Inimbita na nga para kumain, inignore pa. Yung iba nga pinatay pa yung mensahero. See, kaya ikaw, mensahero ka ng Panginoon, huwag ka matakot, ha? Share the love of Jesus. So he opens the invitation. Dahil walang pumunta doon sa mga inimbita niya, inopen niya yung invitation to everyone. Datingan ngayon, siyempre, libre kain eh. Wedding, libre kain. Yet, when the king arrives, he finds one man without wedding clothes. And he casts him out. And he cast him out of the banquet. Why? Bakit? Sa dinami-dami, nakita ng Panginoon yung isa, hindi nakatama ang suot. Why? Because the man wanted to be part of the kingdom, but on his own term. Without the covering of the king provided. The point is clear. Many hear the call, katulad na ngayon, but few truly surrender. Being near Jesus is not the same. Listen, being near to Jesus is not the same as belonging to Him. Amen? The wedding garment represents righteousness, not self-made goodness, but being clothed in Christ. Without it, no one enters. Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin. Una, anak ka ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa relihiyon. Anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, you live here as foreigners. Hindi ka na taga-mundo, kundi taga-langit ka na. Amen? And then after that, ituturo sa'yo, eto ngayon ang prutas ng pagiging anak ng Diyos. Be attitude. Ito dapat ang attitude mo. Amen? And ang pinakahuling ituturo sa atin ng Panginoon, siguraduhin mo na invited ka at papapasukin. Many call me Lord, Lord. Sabi ng Panginoon, away from me. Away from me. What does it mean by many are called but few are chosen? Imagine you are standing in the gates of heaven expecting to enter, but when you were informed that you were invited but was not chosen. Who? Jesus warned us in Matthew 22 verse 14, many are called but few are chosen. Pinakamasakit po yan. Pinakamasakit. I have another teaching about that. Pero next time na lang. Kasi napakahalaga. Seryoso po ang Panginoon eh. Many hear the gospel. Many go to church. Many call themselves Christians. But only a few truly belong to Christ. So ask yourselves, have you truly surrendered to the Lordship of Christ? Are you clothed in Christ or just playing the part? Close ba talaga kayo ni Lord? O close kayo ni Lord? Are you living in obedience? Or are you still holding on to the world? The kingdom is not for those who merely say, Lord, Lord, but for those who do the will of the Father. Amen? Those who do the will of the Father. Kaibigan, iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, kaibigan, iba ka na. Anak ka na ng Diyos at kapamilya na kita. Amen? At mula ngayon, papakialaman kita. Alam niyo po ba yan? Sino mo mga naging ninang na dito? Ninang at ninang ng mga bata. Alam niyo po yun, hindi yung pang birthday lang at saka Christmas. Kaya kayo pinili ng inyong kumare.
ay dahil pinagkakatiwalaan kayo, pinagkakatiwalaan. At sinasabi nyo, kumare, pwede mo kaming pakialaman sa pagpapalaki. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Live life of holiness. Live a life of holiness. This is the kingdom culture. Amen? The invitation has gone out. Bukas na po ang pintuan. Paborito ko po ito eh. Pero aawitin ko po ito. Hindi ko alam kung kailan mo tinanggap si Kristo. Hindi ko alam kung tinanggap mo o tinanggap mo ba talaga. Pero ito, ang pagkakataon, marami po ang hindi nagising kanina. Sabihin mo sa katabi mo, bless ka, buhay ka pa. Amen? May pagkakataon na muli nating sariwain ang ating pagmamahal kay Kristo. Kung ikaw ay nagkasala this past week, sabihin mo, Lord, ayoko na talaga. Ayoko na talaga. Ang pagtanggap kay Kristo ay hindi lamang sa isip, hindi lamang sa tenga, hindi lamang sa bibig. Ang pagtanggap kay Kristo ay mula sa puso. Yung bubuksan mo ang iyong mga puso, papasok si Kristo, pakikialaman ka ng Diyos. Hayaan mo siya nang ikaw ay mabago. Sabi po doon sa isang kanta, at habang aawitin ko to, namnamin niyo po, sabi mo sa katabi mo, sa dahab walang judgmental. Sa dahab walang judgmental. Kaya kung tumayo ka man dyan, huwag ka mahiya. Pare-pareho din tayo. Amen po ba? Huwag kang mahiya. It's now between you and God. Sabi po doon sa awitin, isang pintong mahiwaga, di bubukas na kusa. Si Jesus ang dooy tumutuktok, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong pabala? Buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligayang iyong malalasap tungo sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo'y anyayan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Hamon uli sa inyo, sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong pabala? Buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap tungo sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo'y anyayan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Can we all close our eyes, please? Imbitasyon to ng Panginoon. You know, our next breath is not promised to us. God is a God of purpose. Hindi pinangako na mamaya, segundong susunod, buhay pa tayo. Ngunit ito ay pagkakataon upang tanggapin mo si Kristo. Kung ikaw hindi dito, hindi mo pa tinatanggap si Kristo, let this be the day that the Lord has made for you. That you will have a spiritual birth. Hindi ka nagpapalit ng relihiyon. Hindi naman natin kailangan yan. Ang kailangan natin, relasyon sa Panginoon. Hinihintay tayo ng Panginoon.
Can you all close your eyes? Wala pong nakikialam sa atin. It's between you and God. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon? Taas mo lang ang kamay mo, tapos ibaba mo. Yes. Yes, praise the Lord. Sige, ibaba mo na uli. Kung andito ka, tinanggap mo na si Lord noon, pero tinanggap mo lang siya bilang tagapagligtas, ngunit hindi mo Panginoon. If you're here today, and you must say, Lord, I'm so blessed I'm saved, but I want to really change for you. I want you to be my Lord and Savior. Susurrender ko na po talaga. Totoo na po ito. Todo na po ito. Susurrender ko ang buhay ko sa inyo. Taas ang kamay. Taas niyo ang kamay. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Yung mga nagtaas ng kamay, can you all stand up? Yes. Alam mo palagi ko, ito particular po ito sa mga tatanggap kay Kristo. Faith starts with one step. Faith starts with one step. If you want to accept Jesus Christ today, nais mong tanggapin siya, I'd like to invite you to come in front. Gusto ko kayong panalangin. Yung gustong tumanggap kay Kristo. Yes. Yes, praise the Lord. Palakpakan po natin siya. Sige po. Sumagot ka na ba? Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong pabala? Buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Marami pong salamat. Nagbubunyi muli ang langkalangitan dahil sa inyo na lumapit upang isuko ang inyong buhay sa Panginoon. Hindi lang kayo ililigtas ng Diyos, gagabayan pa niya kayo kung papayagan nyo. Yung kabigatan ng buhay mo kapag ipanagkatiwala mo sa Panginoon, gagaang ito. Kasalanan mo nagawa na kahit ikaw ay mong patawarin ang sarili mo, tandaan mo, patatawarin ka ng Diyos. Amen.